Kung may isang lugar kami na hindi nagsasawang balikan para sa camping, iyon ay walang iba kundi ang Tanay Rizal. Ready, set, go! Sa bawat balik namin dito, may bagong alaala, bagong kwento, at bagong din moments kasama ang pamilya. Ligo ka? Mula sa malamig na simoy ng hangin, sa ganda ng tanawin ng bundok, at dagat ng ulap, hanggang sa mga simpleng pagtambay sa paligid ng apoy, parang laging first time. Kaya tara, samahan nyo kami, hindi lang para mag-camping sa Tanay, kundi para makilala rin ang bagong kaibigan sa biyahe. Good morning guys! So, tagal-tagal din natin din nakapag-camping. So today, nasa Tanay kami ulit. And magka-camp kami dito sa may Green Heights Camping. Green Heights Camping sa may Santa Ines. So malapit lang siya sa paglagpas lang ng konti ng Manukan. So magkakatabi dito rin papuntang Camp Hayatus, Tagpuan. So kasama natin yung buong fam, si Elaine tsaka si Atina, si Siopaw. So hindi tayo masyadong nag-aalis na past months kasi medyo nag-uulan nga at may mga bagyo. So ngayon medyo gloomy yung weather pero all good pa rin naman kasi hindi naman ganun kalakas yung ulan. Ambon-ambon na. So malapit na kami dun sa campsite. So mga around 17 minutes na lang nasa campsite na kami. So first time lang din namin magka-camping dito. And yeah, so let's see kung ano yung itsura niya. Ganda sa kanya, wala siyang river crossing as per the owner or yung hindi ko alam kung owner yung kausap namin o yung caretaker doon. Kasi tinanong namin kung merong river crossing kasi alam niyo na hindi naman tayo naka 4x4, naka sedan lang tayo. So usually yun yung kino-consider palagi namin pag magka-camping sa Tanay, kung merong river crossing o kaya medyo rough road, ganyan. Kasi syempre kawawa naman si Sam, yung kotse natin, kung may river crossing. Although nakakaya naman, pero siguro yung maliliit na river crossing lang. Supposed to weekend kasi ngayon eh. So supposed to be dapat kahapon pa kami magka-camp. Kaso sobrang lakas ng ulan kahapon. So sabi namin, pagpaliban muna natin yung alis, gawin na lang natin ng Saturday. Alis tayo ng Saturday morning. So it's around 9:47, magta 10 o'clock. So they allow early check-in naman. So pwede kayo mag-early check-in as early as 10 a.m. So kung wala na yata or hindi naman masyadong overcrowded yung site, papapasukan na nila kayo. So yun. So yeah. So malapit na kami, mga 14 minutes na lang. And then update namin kayo pag papasok na kami sa campsite. Let's go! So ito yung pinaka-landmark mo, yung sign ng Kasabo. Kasabo nga, Kayabo pala. Hindi pala Kasabo, Kayabo. In 300 meters, your destination will be on the right. So yan yung landmark natin. So we're here sa Green Heights Camp. Hintayin lang natin yung caretaker kasi magre-register muna yata. Register muna tayo guys. Tapos si Siopaw, antok pa.
Aga kasing nagising eh. So, good thing, medyo maaraw-araw, hindi siya umuulan ngayon. Kaya, good weather. Thank you, Lord. Aga makaset up. Yep. Pero feeling ko since nag-uulan, yung ilog nila is medyo ma-brown. So, tignan natin kung kung makakayu tayo or not. Depende na lang. So, mukhang goods naman dito kasi mukhang well-maintained. Tsaka bago-bago. Mukhang bago-bago pa nga lang yung area. Hintay lang natin si register lang tayo saglit. Ito tayo dun mamaya. Yes! Hi! Did you have a good sleep? Yeah? Yeah. Were you able to rest? Okay, good. So we're gonna go camping na. Are you excited? Yeah. Okay. Parking. Okay, dito. Ease. Dito na tayo. Parking na. So maya baba na natin yung mga gamit natin. Let's go. We have a new tent. Yeah, we have a new. Yeah. But first, may bago tayong tent. Vida Lido. Tignan natin kung may mag-aaway na mag-asawa. Sa pagsiset up ng hey. Ito yung bago nating tent, which is a Vida Lido. So meron na siyang parang receiving area or parang salas. So medyo maambon-ambon pero goods lang. Right. So set up naman tayo ng tarp maya-maya. Pero siguro next time pag binuo na namin to, mas mabilis. Siguro mga 20 minutes more or less. Medyo malaki kasi siya kung dalawa lang kayo, pero goods na din. So yan. Yeah. Wow, thank you. That's sushi. I'll put it there muna. I'll eat later, okay? So after 1 hour ng pagsisetup, ito na yung setup natin. So okay na yung tent. Tapos meron na tayong tarp din. So may kitchen area at tapos dining area na tayo. Goods na. Yan. Lunch. Ano ulam natin? Sopas tsaka spam muna kami ngayon. Kasi, syempre, mahirap magluto ngayon dahil nakakapagod din mag-setup. Tsaka, kung ano yung madaling lutuin, yun lang. Hindi mo naman kailangan pa kayong maging komplikado yung lulutuin nyo. So, medyo nag-upgrade lang kami ng tent namin kasi yung unang tent namin actually talaga nababasa yung ilalim kahit merong ground sheet. So nagmo-moist talaga siya dahil nabili lang namin yun sa Shopee. Hindi lang sa kanya kasi automatic, medyo madali i-set up, ipapop up mo lang, goods na yun. Ito around 20 minutes nga, 20 minutes kami nag-set up. Hindi, 30 minutes pala, 30 minutes kasi pinifigure out namin kung saan namin ilulusot yung mga poles. Tapos na battery na siya.
Bees? Wala namang bees. Walang Sige. So mamaya explore namin yung palibot ng Green Heights Camp. So first time natin magka-camp ng medyo maulan no? First time namin magka-camp ng medyo maulan. Pero okay lang, malamig naman yung hangin. Ma-presko kumbaga. So mamaya ililibot namin kayo dito sa campsite. Medyo pahinga lang kami saglit tapos tignan natin kung ano yung mga pwede natin gawin dito mamaya. Kita-kits! Yeah. Can I hold you? Yeah. Daddy, Yeah. look like we go to the camping kanina. It's the same. Yeah. We want to young. Ako. Right. Tatay, can I splash you? No, don't splash me. I don't want to get wet pa. Tatay, please. No. Okay, I'm gonna hugas you. Look, look. Look at Ouch! Daddy, look at So, nasan tayo? Where are we? in the river. In the river. So, nandito kami sa river na tapat ng Green Heights. So, dito yung Green Heights. Oh, no! Don't splash me. Daddy, you like splashing. Mababasa ako. Hindi pa ako maliligo. Tsaka I have cellphone. Mababasa yung cellphone ni tatay. Oh, It's gonna be broken. I want to. So, ito yung Green Heights Camp. Itong part na to. So, yan. So, meron din silang mga kubos for rent. But, konti lang. Mga open huts. Tapos, meron din mga katabing campsite. So, meron doon. Meron din dito. Kanina, merong nag-river crossing. Galing siya dun. Tapos, dito siya lumabas. Dun sa part na yun. So, pag mga naka 4x4 o kaya yung mga pickup nga, yan, kayang-kaya nila dito. So, pwedeng tumawid talaga. Lalo na, siguro, kasi ngayon, hindi naman siya ganun kataas, yung river. Hindi naman malakas ang ulan. Maraming nagka-camp, pero hindi sobrang dami actually, hindi crowded. Tsaka goods sa goods dito, ang tahimik, ang bait ng mga staff, napaka-accommodating nila. Mababait yung mga nag-assist sa amin. Maganda din dito, kung kailangan nyo mag-work, meron silang Starlink na kasama na sa binayaran namin dito sa camp. Update ko kayo so ano yung mga prices or mamaya ipopost ko na lang siguro sa description kung ano yung mga prices nila and yung link sa Facebook page nila para mas updated kayo dun sa presyo. Don't let your sleepers go Sige. Hindi na natin makukuha yan. Wala ka ng sleepers. Tatay, let's go there. Sobrang tahimik eh. So buti na lang hindi na masyado nag-ulan. Medyo nag-clear na yung skies. So yeah, clear na yung sky. Medyo makulim-kalimlim pa rin naman. Pero hindi naman sobrang dilim. So hopefully hanggang mamaya mag-okay yung panahon. So si Elaine, nagluluto na siya actually ng lunch namin. It's 12:30. So dumating kami dito around mga magte-10 a.m. So early check-in nga siya kumbaga. Wala namang additional charge. Basta available or may spot naman, pwede na kayo mag-camp kaagad. So yun. So dala lang kayo ng mga syempre essentials like water, insect repellent, mga baygon, katol, mga ganyan. Kasi syempre since nasa nature tayo, hindi natin maiwasan yung may mga lamok o kaya may mga insekto. Ayan. So tsaka sa langgam, mga ganyan. So make sure lang na wow! Nabasa ako? What's this? Susunod tala namin yung shirt namin, Journeys of Lumibaw. Wala pa tayong merch, pero sana soon, tingnan natin. So, yan, dry fit shirt to. And then sa likod, Tin, lapit ka nga sa akin. I'll just video your likod. Come on. Turn around. Wait. Something missing. There's a stone.
the settings go? Sa likod ka lang. I'm gonna video your likod. Yan. So ito yung nakalagay sa likod. Happiness is a journey, not a destination. Thank you! So update namin kayo maya-maya kung ano pa yung gagawin namin. Kanina nag-fishing pala kami. Nag-fishing tayo kanina, di ba? And we got a fish. We got a fish. Yeah. You like it? Yeah, Lindsay eat it. Kainin natin yung fish. Yeah. Yeah? There's no more fish in there. That's only river. The Sorry River. Walang fish dito. Yeah. Meron, small fish lang. Small fish. Oo. But you said kanina, that's your friend. The fish. Yeah, I like my friend. It's too wet. So hi guys, welcome back to my kitchen. So magluluto na ako ng sopas. So, ang hindi ko pa naghiwa ay ang sibuyas at bawang. So yung isang coaster ko, ginagamit ko din ng tawag dito, hiwaan. Basta yun. Sangkalan. So, may wifi sila dito. Check natin yung speed test. Kung gaano kabilis. 37 Mbps. Goods na din. So, kung magtatrabaho kayo or meron kayong kailangang i-check, pwede pa yan. Initin mo lang. Naglagi spam. Akin na yun. So kung magtatrabaho kayo at kailangan nyo ng internet, meron silang Starlink. Starlink yung gamit nila dito, di ba? Free. Tsaka kasama na siya sa binayaran nyo. Kumbaga 700 person per pax. Ang inclusion nun is entrance fee, lahat. Camping fee, lahat. Wala nang extra charge. Wala kang hidden charges. And pag ilang years old pag libre? 12 pa ba? 12 years old pa baba. Wala na silang bayad. Free na. So, kung may mga little kids kayo na kasama, all good. Kasi malawak yung site, yung campsite. Hindi mo parang 1,400. So, yun. Tapos, meron sila dito yung playground. Meron silang swing. Meron silang parang climbing ropes na ano. Tapos, meron silang parang fish pond na pwede kayo manghuli ng mga isda. Parang 150 per kilo. Ang narinig ko kay ate kanina. Na presyo nung mga isda. Tilapia, actually. So, yun. Kanina nakauli kami, tinay lang namin, tapos pinakawalan na din kasi wala naman kaming gagawin na dahil meron kaming baon na pagkain. So, luto na yung lunch. Lunch namin is spam tsaka sopas. So, it's almost 2 o'clock. So, alas 2 na kami late lunch na to. Mga goods lang naman. Kasi nag-breakfast naman kami kanina. So, let's eat. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ipaminta tayo. Oh, good job! I'm so bad. Kanang paa sa harap ilagay, kumendeng-kendeng at umikot-ikot. Ten, 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 ten. Galing ah. So kanina nabanggit nga namin na pwede ka manguha dito, sabi nung caretaker, for free. So kailangan namin kalamansi.
Eto, may kalamansi. Meron na akong 2 kalamansi. Ito pa. Yeah. Thank you. Tapos ito lang yung ano namin tent. Beef salpisyaw. Beef alachamba na naman tayo, guys. Tikman mo na ba? Matapos ang masarap na hapunan dito sa campsite, unti-unti nang humuhupa ang ingay at nagiging kalmado ang paligid. Si Athena, kahit na nasa campsite, hindi niya nakakalimutan gawin ang kanyang homework. Plus 3, 5, and another 3. 1, 2, 3, 5. Ngunit higit sa lahat, sabik ang lahat sa bonfire. Ang apoy na magbibigay ng init, liwanag, at mga kwentong bubuo sa gabing ito. So tamang chill lang tayo dito. Tigisa kami ng Smirnoff Mule. There's a fire? Yeah, there's a bonfire there. And then you cook marshmallow, right? Because I eat it. It's disgusting. It's disgusting. I eat something on my and I do it just on like that. Hoy. Pagdilat ang mata ko, una kong naramdaman, katahimikan. Hindi katahimikan nakakatakot, kundi yung klase ng katahimikan na payapa. Sa loob ng tent, malamig ang hangin, puno ng hamog ang paligid, makapal, parang ulap na bumababa para makisama. Pagbukas ko ng zipper ng tent, sinalubong ako ng malamig na dampi ng hangin sa mukha. Sa di kalayuan, maririnig mo ang huni ng mga ibon. Iba-iba ang tunog nila, parang may sarili silang kwento. Ang araw, dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga punong kahoy. Kumakapit ang liwanag sa bawat dahon, sa bawat patak ng hamog. At syempre, yung ilog. Yung tunog na dumadaloy ng tubig. Hindi maingay, hindi rin tahimik. Sakto lang para ipalala sa'yo na gumagalaw pa rin ang mundo. Kahit sandali kang huminto. Good morning, guys. So it's 6:14 in the morning. Di ba aga kami natulog kahapon? Late na din. 10 o'clock. And sobrang lamig kanina, kagabi. Supposed to be matutulog lang ako sa may parang folding chair na mahaba. Doon lang ako dapat. Tapos sila alin sa kama. Kaso sobrang lamig sa pwesto ko at wala akong kumot. Kaya nag-decide ako lumipat mga bandang madaling araw yata. Sabi ko lamig, wala akong kumot eh. So yun, sobrang peaceful nung ano. Ito yung nakakamiss kapag nagka-camp ka. And sabi nga nila, nature relax, nature recharge. Kumbaga ganun yung nangyayari. Nakaka-relax talaga pag pupunta kayo ng mga ganitong spots. Yung goods nung spot ng Green Heights kasi
kontrolado nila yung mga papasok na tao. So, kung ilan lang yung designated na spots, yun lang din yung number of persons or yung mga tao na pinapapasok nila. So, hindi sila nag-overcrowded. Medyo malinis na yung ilog kumpara kahapon. Ayan. So, dito sa part na to, medyo muddy pa rin. Understandable naman. Kasi yung pag masyalo na banda, mamadi talaga, maputik pa. Pero dun spot na yun, medyo green na, medyo malinaw na siya. Sulit yung bayad niya dito, parang 700 per pax na pag adult, tapos 13 years old pababa, 12 years old pababa, mga ganun range. Free of charge. Inclusive na siya na lahat na actually. Camping fee, parking, paggamit ng mga utilities nila. Ang hindi lang kasama sa babayaran dito is kapag nag-fishing yata kayo. Kasi meron dito silang parang fishing na pwede kayo mamungit ng mga tilapia. Ayan, per kilo. May bayad eh. Not sure kung 150 per kilo. Parang narinig ko lang yun. So meron din mga small activities for kids. May mga swing, may akyatan ng lubid, mga ganun. You can play badminton, ano pa ba? Yun. Usually yung mga outdoor activities. Yan. Volleyball. Malawak naman yung campsite. So, good na good siya for kids. So, lalagay ko na sa description yung link ng Facebook page nila para pwede kayong inquire ng mga latest updates and prices nila. So, yun. Tagal mo magising, nagugutom na ako. Matulog. Hindi ko kinaya yung lamig dun sa... Kasi naka-electric fan ka pa. Yung lamig sa pwesto ko yung gabi. Siguro kasi malamig. Mahamog eh. Kanina mahamog. Palagi nga nababasa yung ulo ko pag sumasayad sa trapal. Dito din nagbubuhis. Hindi, syempre yan. Gising na yung magluluto ng breakfast natin, guys. Kanina ko pa hinihintay yan, guys. 7 o'clock pa lang naman. Joke lang, maaga lang ako nagising. Ang breakfast natin for today is Yung tirang spam. interang spam. Hotdog. Morning! Are you good? Ito yung masarap sa pagkakamping. Yung simpleng kakain ka lang sa ilalim ng mga puno habang may kwentuhan at tawanan kasama ang mabagong kakilala. Yung paliligo sa ilog na parang bumabalik ka sa pagkabata. Walang iniisip kundi ang saya ng sadali. At higit sa lahat, yung oras na kasama ang pamilya. Walang cellphone, walang hingi ng syudad, kundi kalikasan lang ang kasama. Simple lang pero sulit. Dahil dito namin mas nalalo na i-appreciate na hindi lang ang ganda ng kalikasan, kundi pati na rin ang mismong buhay.